I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nakikita nyo yan? Yan si Secretary Herbosa. In-inspect niya guys yung mga yung health center sa Marikina. Today is October 15, 2025. Ngayon, mayroon po siyang nadiskubre. Nako, mga kababayan. Talaga naman, Paano kaya, Kung wala si Pangulong Marcos Jr., ano po ang mangyayari sa bansa natin? Sige nga. Ayun, 'di ba? Paano kaya? Okay, kita nyo yan? Wala, nakatingga, mga bes. Iniwan, tinanga yung pera. Ang tanong ko, paano kaya kung wala si PBBM, ano po ang mangyayari sa bansa? Kawawa, kulilat talaga. Kawawa talaga ang Pilipinas. Mabuti, ang lakas loob ni Pangulong Marcos Jr. na in-expose, mga bes. Oh my goodness. Ito, basahin pa natin para kompleto detalyado, ayan, sabi dito, Concepcion 2 Super Health Center, Marikina, October 15, 2025. Secretary Herbosa, dapat napakikinabangan ng mga pasyente ang 297 super na health center na nakatingga. Oh my goodness. Mga best, what happening? Well, ako, talagang, sa totoo lang, talagang ipinadala si Pangulong Marcos Jr. sa atin. Kasi binagyan talaga siya ni Lord ng lakas ng loob para isiwalat ito. Ay courtesy po ng DOH ito, Secretary Herbosa, dapat napakikinabangan ng mga pasyente ang 297 Super Health Center na nakatingga. Shout out sa mga taga Marikina, what happened? Sino bang congressman dyan dati? Di ba si Kiambo? Ewan ko. Kinumpirma ni DOH Secretary Ted Herbosa na may 297 Super Health Center mula taong 2021 na hindi gumagana. Kaloka. Ano ba yan, mga kababayan? Gumagana mula 2021? Di kayo naloka. So, ibig sabihin talaga, talamak ang korupsyon sa mga panahon ng mga yan? Sabagay, sabi ni Pangulo, dekada na po ang korupsyon, pero wala walang may lakas loob na para sugpuin ito, pero we are glad that we have a very brave President Marcos Jr. Diba? In-inspeksyon ni Secretary Herbosa ang Concepcion 2 Super Health Center sa Marikina na isa lang sa mga nasabing Super Health Center. Okay. So, ibig sabihin, 297? Sa buong bansa yan. Anyari, ito talaga itong mga kontraktor na ito, mga pasaway, mga kurakot talaga, itong mga DPWH na ibang opisyal, kurakot kayo talaga kahit kailan, So I hope, dahil na-expose na ni PBBM yan, hindi na maulit, diba? Ang tanging magagawa lang natin is to tawag dito, abang natin ang investigasyon ng ICI. Okay. Dinat na ng DOH na balot na sa matataas na halaman at puro bakal pa lang na pundasyon ang natapos sa halagang 21.5 million base sa report. Ito ang nasabing nakumpletong phase 1 ng proyekto. Agay. Paktay kayo ni. Nauna nang natuklasan ng DOH na sa original na plano, isang 2-story medium-size health center sa Concepcion 2 ang sanay na itayo ang second-story health center ay makapagsiserbisyo na sana bilang isang primary healthcare facility, pero nag-iba ang lokasyon at plano ng LGU. Naging 4-story na ang plano ng Super Health Center na may karagdagang rooftop, kaya mas mataas na ang pundong kailangan nito na nagkahalaga ng 180 million. Agay, 180 million. Ako, my goodness. Sino bang LGU dyan? Ewan ko. Kawawa ang bansa talaga. Ewan talaga,
Kung susumahin, nasa 201 million mula sa pinagsamang 21.5 million na phase 1 at karagdagang 180 million ang kailangan umano ng LGU para sa bagong plano ng Super Health Center na ito. Anak ng kwago. Kayo naman. Sus Mario Josep. Alam nyo, dapat bantayan talaga yan eh. Dapat imomonitor ng DOH eh. O, yung mga nagsasabi dyan sa Malasakit Center, saan na? O, 2021 pa mga yan. Nakatingga. Ano nangyari sa mundo? Ano ba yan? Grabe kayo ah. Ang hirap kaya maghanap ng trabaho. Magbayad ng tax. Kayo naman sabihin natin, batas po yan. Ang tax. Wala kaming karapatan na manumbat. Pero, ang gusto lang namin sana, makita kung saan mapunta yung mga tax. 'Di ba? Pera po ng bansa po yan eh. Yan ang hirap sa inyo eh. Kaya sabi ko, 'di ba, mas malakas ang korupsyon sa baba kaysa sa taas. Hindi kayo naloka. Kaya I hope si Pangulong Marcos Jr. tuloy-tuloy po yung kanyang pamumuno. Dahil kung habang nandiyan sa Malacanang, for sure hindi makagawa ng pagkukurap itong mga to eh. Kasi si Pangulong Marcos Jr. na mismo ang nagbunyag. Madala kayo ngayon, learn and listen para sa inyo. 'Di ba? Sabi ng iba, bakit ngayon lang nabunyag? Si Raulo pala kayo eh. Ngayon lang nabunyag kasi nagtataka na ang pangulo eh. Nag-iimbestiga na siya eh. Medyo hindi na maganda ang datingan eh. Kaya yun, natuklasan niya. Di in-expose niya ngayon. So ibig sabihin, matagal na pala ito. Sabi niya nga eh, matagal ng korupsyon sa Pilipinas eh. Ayan. Matapang siya. Sa pag-aaral ng DOH at nomenclature ng health facilities ng Pilipinas, makapagtatayo na ng isang medium-sized health center sa halagang 12 million. What the heck? Bakit 201 million? Ayun naman pala eh. Sa pag-aaral daw, mga kababayan ng DOH, pwede ka daw makakapagtayo ng 12 million. Bakit? Bakit ito? Bakit? 21.5 million? Di supposed to be tapos na po yan. Bakit pa kayo nagdadagdag ng 180 million? 180 million. Kanyari. Baka ito ang kickback nyo, ito ang komisyon nyo, ibubulsa nyo yan. Ay mabuti naman at na-discover yan para maagapan. Ay grabe kayo. 12 million? Naalala ko tuloy yung plug pole ni Panot diyan sa Luneta. 10 million daw yan. 10 million, ganyan kalaki ano ang halaga nun. Pero grabe, 10 million mga besa. Ang tindi nun. Parang may kupit na yata. Parang ayan, ano po ang komento nyo tungkol dito? Kurakot pa more. Sarap talaga pagpukpukin itong mga contractors na ito tsaka yung mga DPWH na kurakot na ibang opisyal. Ewan ko sa inyo tsaka mga ibang politician. Grabe kayo, no? Sarap nyo talaga pagpukpukin ng martilyo pala magising. Dadalhin ni Secretary Ted Herbosa ang listahan ng 297 Super Health Center sa NDPI. Patay kayo. Independent Commission for Infrastructure, which is ang ICI, sa darating na Biyernes, October 17, para sa pagpapatuloy ng nasimulang investigasyon ng DOH. Ala kayo. Hala. Kaya pala ha. Kung napanood yung video kanina, nung press release ni Pangulong Marcos Jr., gagawin niya, ang gusto niya is i-live streaming niya yung bicameral sa budget 2026 at wala na daw yung small committee. Kasi doon sa mga small committee, doon na nagkakaroon po ng pangungurap eh. Doon daw nagkakaroon ng hindi niya naman sinabi, pero ako parang doon nagkakaroon ng mga mikos sa small committee na hindi nakikita, no? Well, anyway, nabangan po natin yung bicameral na yan. Hala kayo. Hindi na kayo ngayon makapagnakaw, ha? Ano ni Secretary Herbosa bilang isang doktor at kalihim ng kagawaran ng kalusugan, gusto niyang
maging operasyonal ang mga health centers na naayon sa totoong nomenclature ng mga health facilities ng bansa na masasandalan ng mga pasyente sa mga barangay at komunidad. Agay. Ito, mga kababayan, I think sa panahon po ng past administration, 2021 pa yan, ano? Kasi yung bagong center ni Pangulong Marcos Jr. ngayon, yun po ang tinatawag na Bukas Center. Yan, under the Marcos administration po yan, mga bes. So, correct me if I'm wrong, itong health center na ito, baka sa panahon ni Digong yan. Oh, di ba? Ayan, oh. Nakita nyo dito, oh. Oh, ito yung lugar na ito, supposed to be dito maipatayo. Pero wala eh. Nga. Ay, kawawa talaga ang mga pera ng bayan. Kung pulpul yung Pangulo na nakaupo sa Malacanang, wala. Tuloy-tuloy, ay, maniwala kayo. Tuloy-tuloy talaga ang korupsyon sa Pilipinas, maniwala kayo. Kung hindi in-expose ni Pangulo, wala na, bes. Wala na. Ganito na lang tayo. Mamumurit tayo sa kahirapan. Kawawa mga mamayang Pilipin, lalong maghihirap yung mga mahihirap. Lalong yumaman yung mga mayayaman, lalo na yung mga nagnanakaw. Di ba? Anong kapalagayan nyo dito, mga bes? Ayan, sabi ng Philippine Star, ayan, yan dapat ang ipatatayo dyan sa sa Marikina. Ngayon, nilumot na ng mga damo. Pwede kayo naloka. Oh my goodness. Ano bang nangyari sa Pilipinas? Ayan, ito. Kita nyo yan? Ay, grabe. Tindi, mga bes. You see? Sayang pera, no? Ayan, dyan sana dapat, wala eh. M goes. Aba. Binahayan pa. Ghost project ito, mga kababayan. Sino kayang contractors dito, ha? Ayan. Yan. Grabe kayo talaga. Sa totoo lang. Sayang yung pera. Sabi ni Secretary Herbosa, 12 million ay nakakapagpatayo ka ng ganyang health center. Pero bakit tumatatak ng 201 million? Anyari? Ay, siyempre, kaya ganun kalaki yun. Ay, may kickback na sila dun eh. Ano yan, M goes. Kawawang Pinas. Ay, nako. Ewan. Yan pa lang yung health center mo. Ang ganda. Ang ganda ng health center. Wow, M goes. Ay, nalorky akes. Ba? May garden pa ang health center. Ang ganda pala ng health center na ito. Ang ganda ng health center. Kakaiba. Kakaiba ito, mga bes, ha? Kakaiba yan. Antindi. Unique. Baka 19 forgotten itong klaseng health center. M goes. Wow. Ang garden. Yung pala mga puste. Hindi pa tawag dito. Kinakalawang na, tsaka tinubuan ng mga lumot na damo. Parang cultivated na mga na mga santa, na mga tawag dito, na bulaklak. Ay, nako. Grabe kayo. Antindi dito. Mga poste yan, mga kababayan, So, yun, mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Corrupt pa more. Grabe. Sino kaya ang kontraktor nito, no? DPWH. Grabe kayo. Sana po mabago na pagkatapos ng expose ni Pangulong Marcos Jr. For sure, hindi na sila mangurakot niyan kasi na-expose na yung mga pagnanakaw, no? Kung saan banda. Kaya ang gobyerno maging maingat. I hope the next administration ganun din. So yun, mga beswa,
dapat maingat at bantayan mabuti ang pundo ng bayan. Para iwas korupsyon. Sa totoo lang, napakayaman ng Pilipinas. Kanya lang may problema. Yung mga ibang kurakot, no? Mahabang kamay. So, I hope God will bless us more sa kabila ng mga issue na ito. At least, nabunyag naman yan, kaya for sure, baka hindi na sila mangungurakot. Ang pinakamaganda siguro is bantayan na lang. So, yun mga best, kayo po ang bahala magkomento. See you again on my next upload video. Follow me and don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo updates, okay? Bye and baboos. God bless Philippines.